po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 25, 2025 at tayo ngayon ay ipapunta dyan sa may parish of the Holy Cross sa Gentidilian po yan, at dadalhin po natin sa may GT's Manukan Grill sa may Malabon po yan, Araneta Avenue, Barangay Potrero, Malabon. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, wow, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sila. At then, manatiling naka-play muna yan. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. At so, regularly, ang kita mo ng shield sa paglaban sa mga germs, sitwasyon, kumbaga pabalik-balik lang. Ilan ba yung mga affected natin na mga kababayan dyan sa Kalumpit? At saka, nung isang araw, di ba, nag-report ka rin, or last lang ba yun? San Pedro naman. Kumbaga, ano ito, magkakatabi? Konektado ba sila? Niya, no, yung dito sa buong bayan ng Kalumpit, yun ang number na hanggang pa natin to check. Pero dito sa bayan o sa Barangay Kubok, nasa 2,800 tayo kanina mga residente apektado nga ng pagbaha nito. At pag naman yung San Pedro na Bungalo, magkaibang bagay, sir, magkalayo silang mga lugar, isa rin yung sa aking observation o sa aking pag-ikot, isa yung tanong sa mga tao dahil doon sa San Pedro, may flood control project. Sinimula noong January, and then pagdating ng July, umaha. Dito naman, flood control project. Pero putok daw yung mga issue, or yung issue nga dito sa maraming flood control project sa Bulacan, dito na naging stagnant na 6 months na yung tubig. Para ba, sinasabi ng mga residente na, meron naman palang flood control project, ba't pala kami nag-TTS dito simula 2018? Lumala. Pagka parang lumala ang sitwasyon pagkatapos ng flood control. Dati naaasahan nila na wala dapat, di ba? Ngayon, hirap pa yung tubig. Parang ganun. Angela, tama yung niya, no? Yun na yung isa sa mga parang nagsimula. At noon, nilay nilang iniisip na bakit ganun? Meron naman mga flood control project sa mga kalapit na lugar. Bakit ganito? Bakit kami yung sobrang lumot na lumot kami? Kahit na-catch basin ito, no? Hindi na katulad ng dati na nangawalt na ngayon tubig, ngayon nagsastay. Kaya, mas mahirap yung buhay ng mga residente. Yes, tama ka dyan, Angela. Catch basin talaga yan. Nung nagko-cover din ako, andyan ang paliwanag. Alala ko, nagbangka rin ako dyan, Oo. Yung mga, yung mga nasa upland, like Nueva Ecija, doon bumababa sa kanila. So, dapat doon pala, Angela, ay nagkaroon talaga. Isa yan sa binigyan ng prioridad sa mga flood control project. Kasi nga, catch basin siya pero siguro maganda na, Angela, no, ma-research natin. Ano ba yung mga flood control project kung naambunan man yan noon pa? Or natingnan mo ba yung listahan? Makaisa ko siya sa mga nabigyan. Dito sa Barangay Bubon, object wala kang flood control project. Dahil ayun din sa mga, talagang wala. Tama, doon sa sinek natin online. Dahil ito naman daw talaga ay bukirin. Kaya talaga nila ina-expect na pagkaon ng flood control project dito. Pero yun nga yung mga kalapit din ng mga barangay, meron mga binabanggit yung ibang resident na kausap natin na meron naman daw. Kaya nagtataka sila, bakit dito pa rin sa amin yung pagsak ng majority sa tubig ng mga barangay na ito. Pero naman flood control dapat doon. And then, yung nakuha kanina, balikan ko lang yung sa San Pedro, ilan yung ating mga affected na mga kababayan sa San Pedro, yung isang baha din, ano, sa mga oras na to, ibang buwan na rin, ano? Ngayon, doon sa San Pedro, doon sa barangay Dandayan specifically, nasa 37,000 individuals yung apektado doon. Pero may isang barangay lamang. May mga kadugtong pa yung Aysan, correct, barangay San Roque at yung mga barangay, hindi ko alam yung masyado yung pangalan, pero tatlo pang barangay ata yun or apat. At nakita rin natin sa social media, nakikita natin na nagpapromise yung mga tao na sila din, kalapit lang ng barangay Dandayan, mahabing sa kanilaan niya. Huling tanong na lang, Angela, no? Kumbaga, sinabi mo na parang naging normal na sa buhay nila yung baha. Baka pumapasok sa eskwela yung mga bata. Ano mga adjustments yung ginawa nila? I mean, hindi ba nagkakasalit yung mga tao dyan? I mean, nakita ko may nakapark na kotse. Nagagamit pa ba nila yun? Paano yung mga transport mo
of transportation niya? May mga tricycle ba dyan? O talagang bangka ang gagamitin? Siyempre ito sa bangka dito, no? At meron din yung mga tickling na tinatawag, parang mas mataas na version ng mga tricycle. First time ko yung nakita dito sa lugar ng ganong klaseng tricycle. Pero pagdating dun sa transportation, may iba talagang bahay na isolated. Na pag tinignan mo siya, no? Pag nag-serve mo ng patigil, hindi mo alam kung matititigan mo ba yung mga bakalan dati, o dawa, o dagat, eh. Parang wala ng access doon kung di magbasa. At dun sa mga bahay na kailangan ng magbasa, marami doon ay wala na yung mga residente. Umalis na sila dahil nga mahirap naman na araw-araw mo ilalagay sa peligro yung sarili mo sa pamamangka papunta sa mga lugar na iyon. At yung pagdating sa adjustment, no, very supportive naman ng local sa barangay. Kasi yung mga nag-musistang na ibang residente na yung kanilang barangay kapag may kailangan sa, for example, sa gamot o sa ayun-tain, musubo pa naman sa kanilang barangay na supportahan yung mga residente. Oo. Yun naman, maraming salamat, Angela. Nakita mo sa likod mo, medyo may kataasan. Yung mga mukhang nasa-adjust nga sila sa, kumbaga, hindi lower yung mga tricycle. Basta tinaasan nila. Para lang dahil nga mag-a-adjust sa baha dyan sa lugar na yan. Ayun, maraming salamat, Angela Babad, live mula dyan sa Malapit, Bulacan. Samantala, umarap kina Congressman Arjo Atayde at Congressman Dino Isio sa Independent Commission for Infrastructure para linisin ang kanilang pangalan ng may ugnay sa anomalya sa flood control. May umarangkadang balita si J.M. Pineda. Patrata. Ito ay pinibigay na tatlong buwan na ng ikinanta sa Senado na mag-asawang Curly at Sara Vizcaya ang mga pangalan ng mga politiko at opisyal ng gobyerno na nakikinabang sa mga kickback sa mga proyektong nakukuha nila sa DPWH. Ang mga pangalan nila Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Representative Dina Isio ay kabilang sa mga naituro at naging parte ng listahan ng mag-asawang kontratista kaninang umaga. Bago humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, binasag na nila ang mga tanong ng publiko kung may kinalaman ba sila sa mga lagayan o korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Handa umano ang dalawang kampo na makipagtulungan na mapabilisan ang investigasyon ng ICI. Pareho din na hindi sila publiko ang kanilang mga pagdinig. Sabi niya tayo din, tanging mga katotohanan. Dalawa naman po ay yung sakay po sa motorsiklo. Oh, may mga wounded po doon sa may mga wounded pa rin. Yes sir, tatlo po yung injured sir. May grabe ho, may grabe. Yes. Yung isa po seriously injured at yung dalawa naman po ay slight lang naman po sir. Okay, nasa ospital na ho. Ilan na nasa ospital ngayon? Opo, pinako naman po sila dito sa Rizal Provincial District Hospital. Then yung namatay naman po ay sa may mambugat po. Sa inyong initial na investigation, sino ho talaga may kasalanan? Sir, yung vehicle 1 set yung tampak, yung kung saan pinakameno po noong ating suspect po. Namatay. Vehicle 1? Iba daw anis. Okay. Yes sir, vehicle 1 po, vehicle 1 po. Di ba yung vehicle 1 yun yung sinang kasunod na dump truck? Di ba yun? Yung vehicle 1 po, ang tumakbo sa vehicle 2. Okay. Tapos yung vehicle 2 naman po ang sabalpok sa mga Papasok ba sa subdivision, bawal na mapayos. kasalubong ng mga sasakyan. Sa inyong initial investigation, anong dahilan Problema bakit nito sa napansin siya? Sa isang investigation sir, Patawid naman. nawalan siya ng preno. Na naman, Yes sir. ano pa siya, madalas na nangyayari sir, kahit na maraming patay. Ito, alin kahit na ilan ang patay, Taga sa amin. ang dahilan lang, nawala ng preno, pero ano, Pero kung di ako taga ano ba yun? Ano pa sa pagkaalam nyo? Anong kasalanan at anong parusa doon sa mga driver na nakakasalto o naging nakasunod dahilan ng pagkamatay ng iba? Anong kasalanan nilang pananagutan doon? So, kailangan Ito bumaba po ako sa dun sa case po sir, lalakad. distinguished po
po sa Tapos, ano yun, ating madaling suspect kasi namatay nga po. dumaan ako doon. Hindi ko dami natutulog doon. I mean, by civil Hindi liability ako naman dumaan. po siya. Ang dami natutulog. Parang So, yung state makakapagod. or yung may-ari naman ng Ganun kadami. kapag na dinadala niya, ang pwedeng habulin po. So, civil case po ang pwedeng isa pa po dun sa may-ari ng sasakyan. Matagal na po kayong polis. Pagka ganito, kahit gano'n karami matan, talaga bang hindi dapat pa gano'n lang kagaang? Sa tingin pa ninyo, ano bang civil liability? Makukulong o paano? Mukhang po ba ito sa damages po, sir? Damages dun sa damages sa mga sa damage sa property and based po sa kung ano mapapag-usapan po nila ng may-ari ng sasakyan at ng pamilya ng biktima o yung mismo biktima po sa konti na lang po yun, sir. Ay, kasabagay, tama ka to. Pero ano yung damages, hindi ka mababayaran tayo, pera lang yan material yan. Ang mabigat dito, yung 3 patay, hindi na makuhay yun. Yes, sir. Yun nga po. Nakakalungkot naman po, sir. Kaya, po, sir, lagi natin pinapaalala sa ating mga kababayan po dito. Nagkakaroon na nga rin po tayo ng offline bandilyo. Hindi lang po sa criminality, pati rin dito po sa mga accident. Check po talaga nila nung mali siya ang kanilang sasakyan pa ang biniyahe. Check po nila yung basic, sir, yung block ako. Tama. Yes, sir. At lalo po kanina, yung mga panahon po ito na umuulan, matuloy po yung kalsada. Ito lang talaga ng pag-iingat sa pagmamaneho po. Disiplina sa pagmamaneho po. Since madalas po ang aksidente dyan sa area na yan, anong naiisip nyo? Ano bang naiisip nyo solusyon para medyo maiwasan na itong hindi mayari? Sir, ayun po. Atin po pala sa offline lista po natin at saka yung sa checkpoints po, sir. Nakatulong po yung ating metro ng ating MDFS po dito sa Antipolo City, sir. Kung saan, yung sa offline lista, sir, inisip na po agad natin kung may mga isang violation po at saka yung kailangan na mga takbo ng mga sasakyan. Baka mamaya ito ay nakainom. So yung mga ganun po, ganung paraan, ay naiwasan po natin Paano kasi Sa yung panig naman, noong puro idadaulan, wala yun. Pero nalagot ng ano pang pananagutan? Yung driver na gano'n ang dahil na dinali siya ng preno, bakit hindi sinisek na ayos ito bago ito bumiyahe? Hindi ko pa. yes, sir. Tapos, sir, ang gusto sa ating estilo ko ay yan, as civil is po pwede isang papo. Kasi nga, yung criminal liability, sir, inulis na po sa ating suspect at kapatay, sir. Well, hindi na natin trabaho ito, pero palagay ko may mga congressista na tayong pinapasweldo naman natin ang dating piloto. Baka pwede rin lang So na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. This is John, the Filipino channel ako. Yung pong likod. Paalam po.